Hallelujah, Hallelujah. Panginoon, ituro mo na iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin niyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Tulad po ng sa lumang tipan na si Propeta Elias, kailangan po nating humarap. Pumili sa pagitan ng Diyos-Diyosan na nakapagbibigay ligaw o ang Diyos ng liwanag at katotohanan. Napakaganda po ng unang pagbasa po natin, no? Talagang ipinakita ni Propeta Elias doon sa bundok ng Carmelo. Napakataas po na bundok po ito, Mount Carmel sa Israel, na kung saan ay nahandun po yung kuweba ni Propeta Elias. Mapasok po kayo sa ilalim ng batong kuweba na tahanan po ni Propeta Elias. Napakaganda po ng pagbasa po sa ngayong unang pagbasa po sa aklat ng kaharian ng mga hari, na kung saan ipinakita po ang pagsamba kay Baal at ang pagsamba sa Diyos ni Abraham, Isaac at ng Israel, sa dalawang bagay. Kaya't noon po, sinabi po ni Propeta Elias na meron silang 450 false gods, mga Diyos-Diyosan. Pero sa mga sandaling yon ay binatikos ni Elias ang ginagawang ritual para kay Baal. Nagsayaw, kumanta, nagnisnis ng kanilang balat, nagpadugo and everything. Sabi ni Elias, baka may pinuntahan yung Diyos nyo, baka busy. Pero nang si Elias, na Propeta Elias, nang naghandog ng mga alay, sabi niya, punuin nyo ng tubig yan, basain nyo ng tubig ang lahat ng kahoy na yan, palibutan ng tubig. At nagdasal siya, pinakinggan, nagliyab. Na kahit na basang-basa ang mga kahoy,
na kung saan ay inalay ang mga baka, ay nagliyab, nagrikit, at doon namangha ang mga tao na sinasabi niyang, pumunta kayo sa liwanag, ang Diyos na totoo, ang Diyos ng pag-asa, ang Diyos ng katotohanan. Kaya't pinakita po ni Propeta Elias ang katotohanan sa mga sumasamba kay Baal. Sila'y nagulumihanan sapagkat ang Diyos na tinatawag nila'y hindi nagparamdam ng mga sandaling yon. Hindi ba katakataka na sinasabi po ni Elias, sige punuin niya ng tubig, buhusan ng tubig, pero nang tawagin na ang Diyos, ang tunay na Diyos, ay nagliyab ang lahat. At ang alay na ito ay pumailan lang sa Diyos ng katotohanan, Diyos ng liwanag at Diyos ni Abraham, ni Jacob at ni Israel. Meron po akong kwento, meron po isang monk, hermit, na si Saint Charbel Makhlouf ng Lebanon. At bantog po siya. Kung si Padre Pio po ay nasa Italy na maraming mga milagro na nagaganap sa mga kahilingan ng mga tao, si Saint Charbel po ay binevenerate po ng mga Muslim. Pagka piyesta po niya, puro Muslim po ang may dalang kandila at sumasama sa prosesyon. Si Saint Charbel, noong siya po'y nasa monasteryo, may dalawang mga alalay, kasambahay, na lagi pong si Saint Charbel Makhlouf, isang Lebanese saint, ay meron po siyang ilaw na langis. Ang ginawa po ng dalawang kasambahay, tinanggal po ang langis, tubig po ang inilagay, at sinubukan nila kung ano ang gagawin ni Saint Charbel. Tubig ang laman ng, tawag doon, may term sila doon na pottery, na kung saan may mitsa na inilalawit para magsindi. So nakita po ng dalawa, sabi, subukan natin, tingnan natin kung magsisindihan, kung magmimilagro si Saint Charbel, tubig. Naging witness, nag-testimony, nang silipin nila, nagdadasal si Saint Charbel, ang tubig na inilagay doon sa container na yon ay nagsisindi. 3 ata yun o 2 sa altar at saka sa lamesa. Tingnan mo kapangyarihan ng Diyos. Ang mga nangyari na ito, 1800 na po, nung milagro ni Saint Charbel. Kaya po yung milagro ng Diyos kay Propeta Elias ay totoo. Nasa tubig, nabasa lahat, yung altar na kanila ni Elias na pinatubigan lahat at binuhos, ay naroon. Nagsindi, nagliyab. Ng oras na tawagin na niya ang Diyos sa pag-aalay na iyon. Kaya nga po mga kapatid, ang isa po sa pinakamahalaga nating paninindigan, ang ating allegiance, katapatan po natin. Kung tayo po'y may katapatan sa ating watawat, na pag nakita po natin ang watawat ng Pilipinas, at kapag tinutugtog ito, humihinto tayo at inilalagay po natin ang ating kaliwang palad sa ating dibdib. Kanan ba? Okay. Kanan. Dito pala yung puso. Kala ko nandito yung puso ko. Andito pala ang puso. Nakalimutan ko na kung saan. So, naglalagay po tayo sa atin bilang katapatan natin sa bansang ating tinanggap mula sa Diyos. Sa bansang ating minamahal. Sa bansang ating pinaninindigan na ito ang bansang ipinagkaloob ng Diyos sa akin. Kaya't matimyas na ang katapatan ko sa bansang ito na hindi ko pagtataksilan, ipagtatanggol. So sa atin po, ang Diyos na totoong nakilala po natin, mga kapatid, ay hindi po natin ipagpapalit sa Diyos ng materialismo, sa Diyos na kung saan ay ginagamit na parang gospel of the wealth, ebanghelyo ng pagpapayaman. Hindi natin ipagpapalit ang Diyos sa mga material na bagay. Ang Diyos na ito'y ang Diyos na siyang tanging magbibigay sa atin ng katuparan at bilang pag-asa. Kaya katapatan po sa Diyos, kaya sinasabi po ni Propeta Elias, kung kay Baal kayo, kay Baal kayo. Kung sa Diyos ni Abraham at ni Isaac at ng Israel, dito kayo. Hindi kayo, ang tawag doon,
wala kayong pinaninindigan. Kaya sasabi po sa Ebanghelyo ng Panginoon, kung oo, oo, kung hindi, hindi. Kung lamig, lamig, kung init, init. Ibig sabihin, mamanindigan ka. Hindi tayo urong-sulong, paling dito, paling doon, na wala tayong pinaninindigan. Kaya yung atin pong unang pagbasa ay pagpapakita sa atin ng paninindigan po ni Propeta Elias na ang Diyos na ito, ang siyang tunay na Diyos na magbibigay ng tunay na kahulugan sa ating buhay, ang Diyos na magbibigay ng tunay na pag-asa, ang Diyos na siyang liwanag at buhay para sa buhay na walang hanggan.